shoulder problem, di ba? Marami hindi natataas ng shoulder, kulang na siya. Yeah. Oo. Yun. Ano ba magandang treatment dyan? Pagdating naman, Dr. June, sa mga shoulder problem, di ba? Marami hindi natataas ng shoulder, kulang na siya. Yeah. Oo. Yun. Ano ba magandang treatment dyan? Ako, Doc, napaka-common yan, yung frozen shoulder. Ang frozen shoulder, napaka-common na diagnosis. Sometimes you don't even know. Frozen shoulder is also known as adhesive capsulitis. It means may inflammation yung capsule, yung joint capsule natin. So, ang ginagawa ko dito, depende kung ang shoulder pain or frozen shoulder mo secondary to tendinitis or after surgery or essential frozen shoulder, mag-umpisa tayo again yung mga upright posture, no? Mag-shrugging. Yan, shrugging. So you can do this and then you can do shrugging exercise. Shrugging exercise, ganyan. So shrug, napakasarap nito. You can do backward motion para yung mga scar tissue sa ating joint capsules ng shoulder na be-breakdown natin. Yan, siguro mga 30 repetitions lang, Doc. So yung kamay natin nakaganyan para ma-assess natin. Yan, ganyan. So 30 repetitions and then forward. Yeah, just like that, Doc. 30 repetitions. Okay. All right, so after warm-up exercise, magagawa tayo ng this one is very effective. Ito yung tinatawag na pendulum exercise. Yung pendulum, we're gonna use 2 pounds weight or kung yung any canned goods na 2 pounds or 1 pound. So this one is the dumbbell. So number one, ang purpose nito, yung traction, ino-open up ang ating shoulder joint. So, i-move mo yung shoulder using your body. You sway. You start with flexion, extension. So, gawin mo ito ng mga 30 seconds. Ayan. So, yung weights, ang ginagawa niya, pinupull yung shoulder, i-open up yung shoulder, mabe-breakdown natin yung scar tissue. Napakaganda nitong exercise na ito. And then you can start doing circular motion. Ayan, circular motion. 30 seconds. After 30 seconds, circular motion. And then you can do a different motion. O yan, nagko-cross na yung kamay ko all the way hanggang sa pataas. Ganyan. Yon. So idea, different range of motion. Kasi ang shoulder joint natin, 300 yung movements siya. Madaming movements ito. Ito yung pinaka most mobile joint sa ating katawan, yung shoulder. So you can do 30 seconds, different range of motion. Napakagandang exercise ng pendulum exercise. Ito yung sa frozen shoulder. Yan. Another one. Actually, tumutunog-tunog talaga, Dr. June. Yeah. No? Yeah. Ginawa ko ngayon talaga, nagtunog-tunog siya. Siguro may 6 na tick, tick, tick. So, break. So, ang frozen shoulder, nagkakaroon ng scar tissue, dumidikit, kaya hindi na natin dulo. So, unti-unti, wala naman danger ma-dislocate yung shoulder. Wala naman danger. Kasi matatanggal siya, yun ang kinakatakot natin. Diba? Meron mga athlete. Yeah. Wala naman side effect. Ang problema dito, yung mga pasyente na if they feel pain, they stop doing this exercise. Huwag nating ipupush yung ating shoulder maigi. Yung mga yung iba talagang pinupush, wag sobrang stretch, Kasi it doesn't make sense na i-stretch. Sobrang sasakit siya. So start with hanggang sa kayang pain tolerance lang. Ito yung cane. You can use a cane. So gagamitin niyo yung cane. Hawakan niyo yung dulo. Make sure pag mag-exercise, thumbs up. Ayan. Yes. Tennis racket. Ayan. Yeah. So, ang specific, yung mga technicalities, yung mga thumbs up, nakataas lagi yung thumb. Kaya, yun yung proper body mechanics, yun yung tamang movements ng ating shoulder. So, mag-umpisa tayo ng shoulder. We can do shoulder flexion. Kung ang kaya nyo lang, ganito.
masakit na dyan, push it a little bit for 5 seconds. Ayan, ganyan. And then bring it down, and then stretch again. And then do this for 10 repetitions for 5 seconds. I-move ko siya ng ganyan. And then down. And then up. And down. 10 repetitions. Now you can do shoulder abduction. So shoulder abduction, ito yung moving your shoulder sideways. Yan, galing, Doc. Yeah. Again, thumbs up. And then you're stretching it all the way up. Kung hanggang dito lang ang kaya, okay lang yan. Start with kung hanggang saan kaya nyo lang. And then slowly go up. 10 repetitions going up. Okay, just like that. 10 repetitions. Another one, napakadaming gamit ito. Itong ating cane. You're gonna do external rotation and internal rotation. Okay, so external rotation, you're gonna use kailangan yung elbow nakadikit sa ating katawan. You're stretching it. Hold it. Ito, masakit ito. Yan. Stretching it for 5 seconds. Yan, ganyan. 10 repetitions hanggang sa kaya. Ano po? Yan, ganyan. 10 repetitions, 5 seconds. Yan. Tapos, gawin nyo lang yan tuloy-tuloy. Yan ang ating mga exercises. Another one, ito pinaka-importante ito. Ito naman, ito yung tinatawag nating internal rotation. Ito yung pinaka-matagal gumaling, lalo na yung maglalagay ng bra. Napakasakit ito. So ang gagawin natin, ito yung belt. You can use a belt, you can use a towel. Ilalagay nyo sa likod. Alright, papakita ko sa inyo. Tapos, hahawakan nyo ito. Ayan. So, you're stretching the arm. Kung hanggang dito lang ang kaya, pull nyo lang. Masakit ito. So hanggang dyan lang. Hanggang sa mag-progress yung ating range of motion na ganyan. Okay? So I'm pulling it this way using a belt or a towel. Yan. Mga 5 seconds and you do it 10 repetitions. 5 seconds, you do it 10 repetitions. Just like that. Yeah. Actually, Dr. June, lahat ng ginagawa mo, feel ko. Kasi nga, ang nangyari sa akin, parang nagkaroon ng problem dito sa shoulder ko. Kaya nakita ko minsan, paghugas ng kilikili, mahirap. Pagbuhos sa puwet, mahirap. Kaya ngayon, itong right ko pala, kulang dito. Oo. Tapos ito nga ginagamit ko, minsan tuwalya, pataas. Pero yung pain lang kasi, parang ini-stretch mo siya, talagang masakit. At parang dito ang napupunit eh. So, at least ako tumataas na naman pa konti-konti. So, how much can we push it na and up to where? Hanggang saan ba dapat anong area inaabot natin? Hanggang sa kaya mo. Mag-umpisa lang sa hanggang sa kaya lang. Don't push it too much kasi hindi nyo maitutuloy yon. So, make sure dahan-dahan hanggang sa mag-progress. Unti-unti lang. Hanggang dito sa belt nyo muna, hanggang dyan. Tapos may goal kayo hanggang sa lumagpas na sa belt line nyo. Yan. So, yan ang ating unang gagawin. Hanggang dito lang, napakasakit na ito eh. Usually, yung mga pasyente ko, hanggang dito lang nakakaya. After doing 2 sessions, nandito na siya sa belt line. So, wag masyadong masakit kasi yung mga old school na ginagawa namin dati, talagang we're really pushing it. So nagkakaroon ng pain inhibition yung mga pasyente. So they're really fighting us. So ngayon, yung mga based on studies, kailangan gentle stretching tayo mag-umpisa. So hanggang saan ang goal natin? Up to the mid-back? Hanggang sa, kung kaya natin, hanggang sa mid-back or all the way to the opposite of the shoulder blade, yung sa scapula natin. Opposite shoulder blade. Yeah. Kaya ba namin maabot yan? Or parang... Pagka seniors na, above the belt line, okay na yan. O hanggang doon sa matanggal mo yung hook bra. Ng bra. Yeah. Yan. Yes, napakahirap po to. Napakaganda mga exercises. Pagdating naman, Dr. June, dito sa shoulder mismo, meron pang ginagawang massage dito? Yes. Sa atin dito, ito,
Hindi lahat itong technique na to bihira talagang ginagawa. So, ito ang pinaka magandang massage technique sa mga frozen shoulder, usually dito sa armpit. Ayan, kasi yung ibang therapist, they're not gonna touch your armpit. So ito, ang mga may frozen shoulder, nandito yun na rip, no? Nandito yung problema. So nandito sa ating below, yung mga muscular, yung makapal na tissue dito sa ating armpit. Wag lang dito sa may gitna kasi nandiyan yung ating mga nerve, yung ating mga blood vessels. So wag niyong gagalawin yan. So nandito sa mga may muscle dito. So imamassage natin, circular motion na ganyan. Ganyan lang. Yan. Ito yung usually na masakit dito. Ayan. So circular motion. Let's do this for 30 seconds. And then I use my Dr. Reyes liniment cream. I have my own. So, pwede rin yung coconut oil. I-massage natin yun dito. Just like that. 30 seconds, Doc. And then, kung hindi kayang iangat dito, yun, pinakita ko lang yung motion. So, igagalaw nyo lang yung shoulder, ganyan. Yan. So, masarap siya talaga, Doc. And then, i-massage natin yung, pagka may frozen shoulder, lagi tayo nakakuba. Yung forward head posture, nakaganyan. So, i-stretch natin, i-massage natin itong pectoralis major muscles, itong chest muscles natin, palabas, pa ganyan. Yun. Ayan. So, hanggang sa yung posture, may improve, igagalaw natin. Ganyan, Doc. Yeah. So, that circular motion, 30 seconds, i-open dito. Kung wala kayong, you can use coconut oil, i-massage yan, and then circular motion. Napakaginhawa yan. So, libreng therapy. Sobrang dami ng tinuturo natin ni Dr. June Reyes. Siyempre, ililink ko yung Facebook and YouTube channel. Napaka-important. Dr. June Reyes, sa experience mo sa frozen shoulder, ilang percent ang gumagaling at nag-i-improve sa'yo? Dito sa Reyes Physical Therapy, ang depende sa frozen shoulder, matagal gumaling ito. Pero based sa experience ko, in just 6 weeks, nag-improve siya ng 90%. Wow. 90%. So talagang learn yung mga binigay ko sa inyo mga exercises. Yon ang pinaka-effective na exercises based sa aking experience at makakatulong ito sa ating mga lolos and lolas, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Last question sa frozen shoulder, Dr. Ju. Paano yung minsan masikip yung ganito? Okay rin ba yung ganitong stretch? Parang ini-stretch mo siya dito? Maganda itong stretch na ito. Itong YTW, importante ito, Doc. Kasi usually ang frozen shoulder, nagpo-forward head posture tayo. Nakakuba kasi laging masakit. Nakaganyan, no? So, ang gawin natin, may door. Doon sa door, i-stretch natin yung ating chest muscles. So, nakaganyan. Yan. Yan. Hold it for 5 seconds and you do it 10 repetitions. Ganyan. Pag sa pintuan, parallel lang ang goal? Yeah, pwedeng naka-V, pwedeng ito yung wall. So, i-stretch yun, naka-external rotation, ganyan, or naka-taas, ganyan. Depende sa range na available. Kung hanggang dito lang yung kaya, ayan, i-stretch lang yung ating shoulder capsule, itong anterior capsule natin. Ang goal natin up to what angle lang na para hindi rin sila ma-injure hanggang saan? Depende sa available range of motion. Kung hanggang 60 degrees lang yung kaya nila, okay lang yon. And then eventually you can go 90 degrees. Yan. Ang kailangan nating iwasan sa mga seniors, yung mga mabibilis mag-stretch, yung mga jerky movements. Kailangan slower, and then stretch dahan-dahan po. Ganyan. Dahan-dahan. Huwag yung mabibilis na motion kasi it can cause you more pain. Pag-stretch din natin, Dr. June,
May nagsabi sa akin hindi daw maganda ang bouncing. Ang bouncing motion, parang binabounce, bounce. Yes, yung mga jerky movements, no? Yung mga ganyan. Parang minsan masarap binabounce, unti-unti, ginaganon. Hindi daw maganda yon. Dapat isang diretsong stretch lang. Ano ba tama? Depende yan sa ano eh. There's no evidence talaga na sinasabing bawal. It makes, I like to combine it. Pwedeng yung mga slow oscillation movements, pwede yan. Yung mga oscillation, pwede yan gawin. Kasi actually, it can decrease pain if you're doing oscillation movements. Correct. Pwede rin yung constant, like constant stretching or steady stretching or static stretching for 30 seconds, okay din yon. So it depends. Pwede nyo i-combine, pwede nyo gawin. Ang bawal lang yung mga mabibilis, yung mga ganyan. Yeah, bawal yan. So, ang oscillation technique, mga dahan-dahan gentle movements lang po. Igalaw lang natin ng konti. Just like shrugging, we're doing slow motion. That's an oscillation movements. That's a joint mobilization. So, okay lang po yan. Okay, napakaganda ng mga tips ni Dr. June Reyes. You know, kumbaga sa pagkain, parang kumakain ako ng chocolate cake na may ano. Kasi nafe-feel ko talaga na yung tips mo ay libo-libong tao ang gagaling. At itong knowledge na binibigay mo, halos hindi ko talaga nababasa to. Alam kong tama siya, pero hindi ko nababasa na naririnig na pinapayo. Pag ito pinayo natin sa kababayan natin, nako, napakalaking ginhawa talaga doon. Okay, so ay, salamat po. Salamat, Dr. Willie. Oo, sa encouragement mo dito, Dr. June Reyes. Bibili ako ng maraming liniment mo. Tingin ko may magic yan eh. Talaga ito, kung nagamit ko yung liniment mo, tanggal biglang tataas yung stretch ng kamay ko. Kayo ang idol ko, Dr. Willie Ong. You know, yung effort nyo to help our kababayans, yung mga lolo, yung mga seniors, lalo na yung mahihirap, talagang ginagaya ko kayo. And I hope I make you proud. Yes, I am very proud. Tuwan-tuwa talaga ako kung maraming katulad mo na tutulong. Yan talaga ang dream ko. Kasi siyempre, tumatanda na tayo, magre-retire na tayo. Papasa na naman natin to. Kaya kahit hindi ko linya minsan, inaaral ko. Lalo na itong mga shoulder, na kahit hindi ko linya, inaaral ko siya para makatulong. I'm happy na i-stretch mo itong knowledge ko dahil sa specialty.